Yo, what's up mga kaibigan? Nandi na tayo magkwentuhan. Kahapon ay napag-usapan natin ang mga anak ng NBA superstar na bigong masundan ang superstar status na meron ang kanilang mga tatay. May mga nagko-comment nga na si Del Curry umano, si Rick Bronson o kung sino pa man. Maliwanag nga sa title mga kaibigan na mga superstar na tatay. Si Del Curry nga isang role player noon, habang si Rick Bronson naman ay isang NBA player na walang consistent na minuto at naglaro para sa 10 NBA teams sa loob ng 8 taon. Ngayon, ang tanong ng madami ay kumusta ba ang anak ni Carmelo Anthony na si Kiyan Anthony? Future star nga ba ito tulad ng kanyang tatay o kaya naman hype lamang ito ng media? Dahil natural lang nga na dahil anak sila ng mga superstar ay madaming atensyon na nakukuha nila mula sa media kung ikukumpara natin ito sa iba pang mga batang player sa ayaw man nila o sa gusto. At karamihan nga sa kanila ay nasisilaw sa maagang kasikatan at atensyon o magandang buhay. Dahil karamihan nga ng mga nagiging star player ay mga taong gustong makaalis sa hirap ng buhay at gumawa ng pagbabago. Habang sa tulad nga nila Kiyan Anthony ay maganda na ang buhay nila, sikat na kaagad sila. Subalit isang bagay na nais silang gawin ay ang gumawa ng kanilang sariling pangalan at hindi lamang makilala bilang anak ng kanilang mga Hall of Famer o future Hall of Famer na mga tatay. Kung magiging totoo tayo ay konti lang nga ang ganito o mababa ang porsyento sa kahit na anong sport kung saan parehong superstar ang mag-ama o mag-ina. So superstar nga ba si Kiyan Anthony o hype lamang? Well, siya isang 4-star recruit at maglalaro sa Syracuse na Division I school sa kolehiyo sa Amerika. Sa high school ay may mga solid game siya kung saan gumagawa siya ng 25 points o higit pa. Hindi natin masasabi na generational talent siya or top 5 pick caliber. Sa ngayon nga ay hindi pa natin tiyak kung one and done type of player nga ba siya o kakailanganin niya pa ng extra year sa kolehiyo bago mag-NBA. Definitely, an NBA prospect nga siya mga kaibigan. Subalit hindi tulad ng kanyang tatay noon na sigurado na sa top 3. Isang malaking question mark nga sa laro ni Kiyan Anthony ay isa siyang shot maker at yun lang. So far ay hindi siya elite na playmaker, rebounder o defender. At napag-usapan na nga natin ito noon na sa NBA ay lahat naman yan magaling gumawa ng puntos noong high school yan. At lahat yan mga halimaw mga kaibigan at mga number 1 option. Yan nga ang stats si Draymond Green noong siya ay high school na kilala lang ngayon bilang isang playmaker and defender. At yan naman ang kay Patrick Beverley na considered bilang bad offensive player pagdating sa NBA. Subalit ang katotohanan ay may 2 o 3 player lang nga na lisensyadong tumira sa isang team. The rest ay kailangan mo nang mahanap ang iyong role sa team. Kaya naman kung kaya mo lang ang gawin ay ang gumawa ng puntos, ay tila ba nagta-tryout ka lang nga para sa 2 bakanting pwesto. Subalit kapag kaya mong maging role player ay may 10 bakanting pwesto nga sa isang team. Sa ngayon ay expected na maging NBA player si Kiyan Anthony. Subalit kung ang tanong ay magiging superstar ba ito tulad ng kanyang tatay ay hindi pa nga ito inaasahan. At least ng mga taong pinapanood talaga ang buong laro niya at hindi lamang nanonood ng mga highlights. Dahil sa highlights nga ay hindi mo naman makikita ang maliit na bagay tulad ng mga body language, pag-set ng screen, paanong movement niya without the ball, nakikipag-usap sa mga teammates at iba pa. Ang makikita mo lang nga dito ay mga puntos o kaya naman mga assists. Ang kanyang freshman year sa kolehiyo ang magdidikta ng kanyang overall draft stock mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?